Sa pangalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Romnick Mercader, upang maging asawa, upang makasama, mahawakan, mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kagasanahan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan, hanggang tayong pag-iwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang taos-pusong pangako. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Angelina Dor, upang maging asawa, upang makasama, mahahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap, ginawa, sa kahirapan at sa kasanahan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang taos-puso kong pangako sa iyo. Waded through the seasons change,
through tears and dreams and faith the same. I didn't know how love would find, but you were written in God's design. In God's perfect time, We stand as one, two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, love fulfilled in God's perfect time. There were days I almost gave up hope, But his hand was steady, his plan was close. now standing here, your hand in mine, I see his promise come to life. in God's perfect time. We stand as one, Two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, love fulfilled in God's perfect time. Not too early, not too late. He taught our hearts to trust and wait. Now every breath Every line sings His love through you and I. In God's perfect time, we stand as one. two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, love Fulfilled in God's perfect time. I remember the moment our worlds aligned, a quiet spark in the middle of time. The room was full, but all I could see was the light of forever standing in front of me. You laughed and the walls came falling down like a melody I had always known. Every road that led me here was writing your name in the stars so clear. I was searching through the noise of life, through the questions, through the sleepless nights. Then your hand reached out to mine, and suddenly every broken line turned into a story worth telling again. A promise that never would end, And if tomorrow fades away, and every
He knows who I'm on my protect my ear. He knows you want the music, it silently beats me down. He knows you are the burden of the soul behind his gun. And the silent time to hide, I couldn't help but smile and cry, 'cause he knows this one I need to build into life. All we know is he knows, and follow his direction. Even though like a shore, should forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and you are mine. He knows you are my power when I'm feeling weak and sick. He knows you are my heart, God, it's just within those reach. He knows I'm still better than we ever know ourselves. He knows that we have deep access, deep waters back in play. When the roads hanging around, he knows we can still be found. And he's self-time to help us clear the ground. All we know is he knows, if we follow his direction, we're told like a shore, should forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and
So mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo po ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng ating pong Diyos at ng kapulungang ito upang ating pong ipagdiwang at saksihan ang pag-iisang dibdib ni Nick at ni Angie sa isang banal na Kristiyanong kasalan. Ang tipan po ng pag-aasawa ay itinakda po at itinatag ng Diyos na siya pong lumikha sa atin na lalaki at babae. At ang sino man pong nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti na may paggalang, kainahunan at takot sa Diyos sapagkat ang pag-aasawa po ay isang banal na tipan at ito po ay dapat na igalang. Ba ay tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging asawa upang mamuhay at magkasama sa itinatakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Ikaw naman, Angie, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamumuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Yes po, Pastor. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po tayo magsiupo, nais ko lamang pong manalangin para po sa ating pong mga kapatid na ito. Dakilang Ama na nasa langit, tunay na ikaw po ang lumikha sa tao at ang tao ay hindi mo hinayaang mag-isa. Narito, Panginoon, ang magkatipan na magkakaisang dibdib ayon sa pagsunod sa iyong kalooban. Basbasan mo po ang gawaing ito at ikaw po ang tumayong ministro ng kasalang ito. Tunay na ikaw po ang siya pong nagkakasal sa magkaisang dibdib. Kami po ay isa lamang pong tagapanguna sa kasalang ito. Basbasan mo po ang kasalang ito at ang mag-asawang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Bago po tayo maupo, tayo po muna ay babasa ng isang sipi. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ring tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay maupo. Tingnan nila, kapag daw ikaw ay kakasal, ikaw raw ay lalagay na sa tahimik. Totoo ba yon? Lalagay na raw sa tahimik. Parang baliktad yata, ano? Karamihan nung nagsasabi, kapag namatay ka, mas mabuti pa, wala ka ng problema. Pero pag ikaw ay kinasal, nako, diyan pa lang nagsisimula ang problema. Pero alam ko pong napagtagumpayan na ng dalawa. Dahil po sa tagal na ng kanilang pagsasama. Ang atin lang pong habilin ay patuloy lang po na kahit na matagal na kayong magkasama, huwag niyong kalilimutan pa rin mag-date. No? Lagi pa rin kayong nag-uusap, napakahalago sa mag-asawa yung komunikasyon. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung salitang asawa ay mayroong ilang letra? 5. Di ba? May 5 letra yung salitang asawa. Sana manatili yan sa habang panahon.
na yung salitang asawa ay manatili yung kanilang pagsasama. Kasi baka mga ilang taon lang, mawala na po yung Ano matitira? Sawa. Sana hindi mangyari yon. Hindi magkaroon ng sawaan sa isa't isa. Ang nakakatakot, pag nagsawa na, mawawala pa yung letter S. Ano matitira? Awa. Kung minsan, ganun ang mag-asawa ngayon. Nagsasama na lang dahil sa awa. Awa sa mga anak. Diba? Wala na yung pagmamahal. After a year, mawawala pa yung A. Ano na? Wa na. Sumakabilang bahay na. No? Sana hindi mawala yung mga letra-letra natin, yung 4 letra po sa mag-asawa. At ang nakakatakot, sa huli, nawala pa yung W, ano na? A na, patay na. 'Di ba? Pero yan po lang ang kagandahan sa kasal. Once na yan ay namatay, wag naman, sa ibang kandungan, napakalaki po ng karapatan ng babae o lalaki sa kasal. Na kahit may ipinundar sa iba, pwede nating kunin dahil ikaw pa rin ang legal wife. No? Kaya mas masarap po yung kasal. Sabi ng iba, kasal lang yan sa papel. Di ba? O kasal po sa papel, pero ang napakahalaga po yung basbas ng Panginoon sa mag-asawa na pagsasama. Kaya kung sila po ay pinagpala ngayon, ako'y naniniwala na higit silang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang dalawa. Physical na simbolo ng isang spiritual na panloob sa pagbubuklod po ng dalawang pusong tapat na nagmamahalan. Ito po ay gawa sa ginto na sumisimbolo po ng kadalisayan na dapat po maghari sa inyong pagsasama. Ito po ay bilog. Ito po ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo at sa inyo sa pamamagitan ninyo. Angeline Dador, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo. Nagpapakasal sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Romnick Mercader, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga kapatid, bitaw mo muna. Hindi naman tatakbo yan. Sa mga kapatid, ang aras po na ito ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito po ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako. Nabubuhayin ng lalaki ang babae. Kaya sana hindi lang barya, dapat to ATM na ngayon Ha? Ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. So yan po mga kapatid, ano pong ibig sabihin ng belo?
Ang belo po ay sagisag ng pagiging isa, ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan po dito na ang pagbuo po sa loob ng pamilya ay ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya po ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na po ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Yan po. Ang kordon po naman ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Tulad po ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito po ay simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Bible? Ang Biblia po ay ang salita ng Diyos. Ito po ang napakahalaga sa buhay natin. Dahil ito po ang gabay natin sa araw-araw. Dito po nakasulat sa Biblia yung mga bagay na mangyayari, nangyayari, at mangyayari pa. No? Kaya yung digmaan na nangyayari ngayon, nakasulat na po yan sa Bible. Isa ho yan sa mga palatandaan na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ang isang gabay ng mag-asawa sa araw-araw po nating buhay. Ito po ay isang salita ng Diyos. Kaya ang Biblia na salita ng Diyos ay tanggapin ninyo na ang kaloob nito bilang matatag at matibay na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito ay maging ilaw sa inyong tahanan, bukal na kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Tanggapin ninyo ang banal na kasulatan. Tapos, dalawa kayong kamay, hawak. Ngayon po, habang nagpipirma ang pagsisindi po ng kandila, nakahulugan po na isa at silang dalawa po ay magiging isa ng pahayag po ng banal na kasulatan. Ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang hapong ito. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob. Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapag-alaga at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo sa araw na ito na ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo po sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo po
na ang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo po ang lahat ng kanila pong mga panalangin. Amin pong itinatalaga ang araw na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang mag-asawa. Pwede na po tayo bumalik. Inaaya ko kayong tumayo. Sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito, ang inyong pagnanais at pangako na lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng simbahan at ng Republika ng Pilipinas, Nick and Angie, kayo ngayon ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, narito po si Nick at si Angie. Pagpalain mo po sila at ingatan. Kahabagan mo po sila at subaybayan. Lingapin mo po at bigyan ng kapayapaan. Samahin Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. At ngayon mga kapatid, ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Mercader. At ngayon, ito na po ang unang-unang legal na paghalik. Yan ang hinihintay mo eh. Maaari mo na ngayong hagkan ang iyong asawa. Palakpakan po nating malakas and congratulations. So congratulations na ayan na officially. So meron na kayong tatlong product. So yun, ang message ko is kahit ano man ang mangyari, I mean, away, misunderstanding, normal yan sa mag-asawa. Pero end of the day is importante is nagkakaintindihan kayo. At syempre dapat pag-uusapan kung ano man yung problema. Yun lang talaga yung solusyon, usapan. At walang yung pataasan ba na ako yung may pera, ako yung may income, dapat pantay-pantay kasi doon lahat nag-start yung hindi magandang pagsasama. So yun ang wish ko na sana is ano man ang mangyari is andyan kayo parati para sa mga anak nyo. Nag-start daw sila sa biruan. Ha? Siguro sinabi ni Nick, ang ganda niya naman, naniwala naman si Angie. Diba? Hanggang sa hindi na namin namalayan, natuluyan na pala silang nahuhulog at natutumba sa isa't isa. Diba? Nahulog na, natumba pa. Sobrang opposite daw sila sa lahat ng bagay, kaya hindi talaga nila akalaing magkakasundo sila despite their differences. Marami na silang pinagdaan ng pagsubok, pero sabay pa rin nila iyong nalalagpasang magkasama. At patuloy na pinipili ang isa't isa. Kaya nga meron na tayo ngayon, Mr. and Mrs. Sabi nga dito nila, look where we are now. Diba? Mas lalo pa kami pinagtibay ng lahat ng pinagdaanan namin. Girl, pre, so
sobrang saya namin dahil ayun na, sa sobrang tagal ng panahon. Pero sa kasal pa rin ang tuloy nyo. So yun nga, sobrang saya namin para sa inyo. And praying kami na tuloy-tuloy na maging masaya yung pagsasama nyo. Kahit ano pang klase ng pagsubok yan, girl. Naman, nandito lang kami, mga friends mo. Hindi ka namin kakampihan, be! Pero, yun nga, sabi nga namin, mahal na mahal namin kayo. Mahal namin si Nick kasi siya yung pinili mo. And ayun, naway, pagpatuloy mo yung pagmamahal mo sa kanya, ikaw din, Nick, sa kanya. Alagaan niyo ang isa't isa, lalo na yung mga anak ninyo. And ayun, laging si Lord yung maging sentro ng pagmamahalan ninyo. Tol, congrats sa hinaba-haba ng mga pagsubok na dumating dito rin ang bagsak, ano. Naiinggit ako sa iyo dahil ako yung panganay sa kanya. May anak ako, 3 din nasa probinsya. Pero kami, mga merkader, swerte nyo, nagpangasawa na merkader. Bakit? Kasi kaming mga merkader, mas gugustuhin namin kaming lukuhin kaysa kami mga loko. Totoo po yan. Totoo po yan. 100%. Kahit ako, kahit kami magkapatid, kami magkasama kami sa hirap at ginhawa. Nandoon na kami lahat. Pero kami mga merkader, hindi po kami nanluloko sa mga babae. Tol, alam mo yan, Tay. Thank you. Dahil naging merkader kami. Ganito kami umibig. Mas gugustuhin namin kami manloko kaysa kami ang manloko sa babae. Totoo po yan. Mahal ko, tanging hiling ko, sana ikaw na yung makasama ko habang buhay. Kahit minsan hindi tayo magkaintindihan, hindi naman rin rason para tayo ay maghiwalay. Kaya lagi mo isipin, andito lang ako at sa mga anak mo, mamahalin pa kita ng higit sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Angeline D. Mercader, I love you. Mahal na mahal kita. Ipaglalaban ko, tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Ronick Mercado. Hindi man kita araw-araw mahal. Pero isa lang may papangako ko sa'yo. Kahit ano, sino, o paano man ang maging dahilan ng pag-aaway natin, palaging ikaw ang pipiliin ko. Marami pa tayong mga pangarap at gustong abutin. Sa panahon na yon, tandaan mo, lagi mo kang kasama at sabay natin yung aabutin. At walang maiiwan. Dahil sabay tayong iaangat ng Panginoon. Mahal na mahal kita kasama ng ating mga anak. I love you. Magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal. Hanggat sa kunin tayo ng may
pa